ako ang arsobispo, talagang ipakakasal ko yun kay Padre Salve. At tignan natin kung anong klaseng anak magkakaroon sila. Sobra talaga sa kasamaan. Ayun, pati ang bangkerong kay Bait-Bait ay pinakulong. Ayun, sumisid tuloy sa ilog. Sino siya? At bakit siya nilalayuan ng mga tao? Isa siyang kitongin. May nagsasabing nahawa raw siya sa pag-aalaga sa kanyang ina o nakuha niya ang sakit sa malamig na pitan. Naglalagay siya ng isang basket sa daan at lalayo itong huni ng malungkot na himig. Sapagkat kilala ng maraming kababaihan, ang basket ng kitongin ay nililimusan nila ng prutas, isda o bigas. Kapag nakalayo na ang naglilimos, lalapit na ito sa basket upang kunin ang grasya. Kawawa naman siya. Bakit mo binigay ang lakit? Wala na akong ibang ibibigay sa kanya. At ano naman yung gagawin niya sa lakit mo? Hindi niya naman yun makakain. Magdasal tayo! Magdasal tayo! Ngayon ang araw ng mga patay, ang nagliliwanag ng mga ilaw. Na nakikita ninyo ay mga buhay ng tao. Sumama kayo sa akin. Ipagdasal natin ang mga anak ko. Ipagdasal natin! Ipagdasal natin! Nakikita mo bang ilaw sa kampanaryo? Si Basilio na nagpapadahusdo sa lubid ng kampana at ang nagliliwanag na ilaw sa kumbento. Si Crispin yon, ang bunso ko. Pero hindi ko sila nakikita. May sakit daw ang kura. Anong maitutulong mo sa kawawang babaeng yan? Wala pa. Naging lubang abala ako pero huwag kang mag-alala. Nangako ang kura. Maaari may kinalaman daw dito ang Guardia Civil. Interesado ang kura sa kaso ng kabagabag na belo. Hindi ba nangako ang Alferez na hanapin ang dalawang bata? Nangako pero mukhang nakainom siya noon. Bakit inaaresto ninyo? Hindi niyo ba nakikita ang gulong na gawa niya?